Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin ninyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan, kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag-e-edit at bumubuo ng buong video para maibahagi sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't simulan na natin. 10 epekto ng hindi pagkaroon ng sexual release sa mga lalaki na may edad. 1. Tumataas ang antas ng stress. Ang sexual release ay natural na paraan ng katawan para ma-relieve ang stress sa pamamagitan ng paglabas ng endorphins. Kapag hindi nangyayari, pwede tumaas ang cortisol, ang hormone ng stress na nagre-resulta sa tensyon at pag-iirita. 2. Mas mataas na panganib sa prostate. Regular na sexual release ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng prostate at posibleng mabawasan ang panganib ng prostate cancer. Kapag bihira o hindi nangyayari, maaring magkaroon ng build-up sa prostate at inflammation. 3. Mas mahirap matulog. Ang sexual release ay naglalabas ng oxytocin at prolactin, hormones na nakakatulong sa relaxation at tulog. Kapag hindi ito nangyayari, pwede mas mahirapan matulog o makaramdam ng magaan na pagtulog, light sleep. 4. Tumataas ang libido o sexual desire. Kapag hindi nagkaroon ng sexual release, natural na tumataas ang sexual desire dahil sa accumulation ng sexual hormones. Ito ay natural na tugon ng katawan sa prolonged abstinence. 5. Mas maraming nocturnal emissions, wet dreams. Ang nocturnal emissions o wet dreams ay normal na paraan ng katawan para ma-relieve ang build-up ng semen at sexual tension. Mas malaki ang posibilidad nito kung bihira ang sexual release. 6. Posibleng pagbabago sa mood. Ang sexual release ay nakakatulong sa regulation ng dopamine at serotonin. Kapag wala itong nangyayari, maaring makaranas ng pagkairita, emotional fluctuations o mild depressive episodes. 7. Mas kaunting testosterone spikes. Regular sexual activity ay nakakatulong sa panandaliang pagtaas ng testosterone. Kapag hindi nangyayari, pwede mas mabagal ang fluctuations, bagamat hindi agad nakakaapekto sa baseline testosterone sa long term. 8. Posibleng pagbabago sa sexual performance. Ang prolonged abstinence sa sexual release ay pwedeng magdulot ng bahagyang pagbaba ng sexual confidence o mas matagal na sexual response dahil hindi ginagamit ang sexual pathways ng katawan. Nine. Pelvic floor muscles at kalusugan sa sexual. Ang sexual release at sexual activity ay nakakatulong sa pelvic floor muscles na mahalaga sa urinary control at sexual performance. Kung hindi regular, maaring humina ang muscles na ito sa paglipas ng panahon. 10. Pagtuon sa mental at emotional na kalusugan. Ang hindi pagkakaroon ng sexual release ay pwede ring magbigay ng pagkakataon para mas pagtuunan ng pansin ang mental, emotional at spiritual health. Maraming lalaki ang nakararanas ng mas malinaw na focus at energy sa ibang aspeto ng buhay. Gaano kadalas dapat magkaroon ng sexual release? Walang tiyak na bilang, iba-iba ang katawan, edad, lifestyle at sexual drive ng bawat lalaki. Pangkalahatang gabay, mga 2 to 4 na beses kada linggo ay normal at healthy para sa karamihan ng lalaki, 40 pataas. Hindi kailangan araw-araw, sapat na ang occasional sexual release. Mas mahalaga ang pakikinig sa sariling katawan. Mga benepisyo, nakakatulong sa prostate health, hormone balance, at stress reduction. Ang regular sexual release ay para sa kalusugan, hindi sa pilitan. Ang abstinence sa ilang linggo o buwan ay hindi agad nakakasama. Personal na opinyon, sa aking opinyon, ang pinakamahalaga ay ang balanse at kaalaman sa sariling katawan. Ang regular sexual release ay nakakatulong sa katawan, pero ang hindi pagkakaroon nito sa ilang linggo o buwan ay hindi rin agad nakakasama. Mahalaga ang self-awareness at ang pagtutok sa mental at emotional na kalusugan. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.